Magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Itong Kabirada Lance Channel at mga kabirada, pag-usapan natin itong si Willie Rebillame, ang idol ng bayan at kilalang kilala na matulungin sa kapwa. Pero ang hindi lang natin maintindihan, ito ang ating pag-usapan ngayon. Si Willie Rebillame, maalala nyo mga kabirada na inaalok ito ng dating presidente na si Duterte na patatakbuhin siya bilang senador. Ngunit, tinanggihan niya ito. Ang ipinagtataka ko lamang po ay kung bakit ngayon nagkukumahog siyang tumakbo bilang senador. At sinabi niya pa dito sa interview na kinausap niya lahat, kinuhanan niya ng mga komento or na kinuhanan niya ng mga suwesyon ang lahat ng mga nasa politika ngayon. Kagaya nila BP Sara, pati na ang Malacanang. Para daw kung pwede ba talaga siyang magiging senador at ipinaalam niya na wala siyang kalaban, hindi siya kalaban at neutral lang siya. Bakit hindi niya ginagawa noon na nasa kanya na ang pagkakataon na tumakbo noon dahil gustong-gusto siya ng dating presidente na maging senador? Bakit ngayon siya na mismo ang naghahanap ng question or ano bang tawag doon? Yung naghanap siya ng makakausap kung pwede ba talaga siyang magiging senador. At sa interview niya, parang binabaliwala niya na at parang hindi niya ni-recognize na itong si Duterte or yung dating admin at mga kasamahan nito. Panoorin niyo kung anong ibig ko sabihin. Ito po ay nalilink sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niya po yung kamay ninyo. Pakicheck mo yung nalilink ha. Noong January Di ba? Bakit parang ikinahihiya niya na sinasabi nitong interviewer na klaruhin mo yung nalilink? Bakit? Hindi ba pwede talagang malilink? Bakit takot ba siya na makapagduduhan siya ng administrasyon ngayon na nalilink siya talaga kay Presidente Duterte? Ha? Ano ito? Anong masasabi nyo dito? Dublikara? Or gusto niya maging safety siya sa kanyang kinalalagyan ngayon? Ha? Parang ayaw niyang maliling talaga sa mga Duterte. Takot siyang pag-initan ng mga nasa kapangyarihan ngayon. Takot siyang imbestigahan at gagawa ng mga kung ano-anong kasalanan. Takot siyang iipitin ng administrasyon ngayon. Bakit ayaw niyang malilink sa mga Duterte, di ba? Nako po. Ito'y tinatawag na dublikara. Okay, patuloy natin. 2024, Ano nalilink kami? doon sa Maisog Rally, parang sinabi niyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yun. Noong January Hindi, 2024. handa na ako magpasaya at tumulong. Oo. Hindi ko Pero sinabi yun. in-endorse po Pero kayo. may In-endorse litrato. po kayo ni President Tinaas Tinawagan yung na kamay niya, niyo. oh. Tinaas yung kamay Eh, niyo. ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Tingnan mo. Ayaw na niyang maliling. Ayaw niya talagang makipag-ugnayan na sa mga Duterte, di ba? Anong masama kung angkinin niya talaga, di ba? Ha? Ayaw niya na masasabi ng tao or ng mga taga-administrasyon na siya ay supporter ng mga Duterte. Ha? Ito yung tinatawag na defense mechanism, di ba? Ako, bilib talaga ako dito kay Willie Rebillame. Dahil tumutulong nga sa mga tao at nagbibigay ng saya at nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kapuspalad nating mga kababayan.
Pero, isipin nyo ha, isipin nyo itong mga kabirada. Kung itong si Willie Rebillame ay walang trabaho, kunti lang ang sweldo, or kung may trabaho, may kunti lang ang sweldo, kagaya ng mga normal lang na mga artista or mga host dyan sa entertainment, sa tingin nyo ba ay magbibigay ito ng tulong sa tao? Ha? Kagaya rin ito kay Rapi Tulfo. Di ba? Kagaya rin ito kay Rapi Tulfo. Bakit ko nasabi kagaya? Kung hindi nakikinabang sila dito sa kanilang mga trabaho, or ibig ko sabihin, itong pagtulong nila ay nakikinabang rin sila. Di ba? Kaya nga sumikat sila dahil dito. Pero alalahanin nyo mga kabirada, yung pirang tinulong nila sa mga tao ay investment din yan. Investment din yan para sila ay sumikat at lalong magkapera. Magbibigay sila ng 1,000, ang balik niyan 1,000,000. Ha? Kahit ako naman, ako ilagay sa mga posisyon nila, sa kanilang mga sapatos. Ganon din ang gagawin ko. Magbibigay ako ng maraming pera, jacket. Alam nyo ba kung magkano ang balik? Times 100. Kaya hindi kayo magtaka, huwag kayong magtaka talaga na tutulong talaga sila. Dahil malaki ang balik ng kanilang mga ginagawa na yan. Kuha nyo? Kung sa palagay nyo, kung matulungin talaga itong mga taong ito, nung hindi pa sila sumikat, hindi pa sila, may mga pera na yan, pero hindi pa sapat para tumulong sila. Pero ang totoong matulungin na tao, kahit walang pera, tumutulong yan. Diba? Huwag kayong talagang ganso talaga sa mga ganyang style na yan. Si Willie, noong siya nagsisimula, walang pera yan. May pera na yan kasi may artista na. I mean, may pera na yan kasi artista. Pero, hindi yan tumutulong. Nagsimula yung tumulong nung sumikat siya sa Wawawi. Yung, naalala nyo ba yung maraming dollar na nagbibigay mga audience or mga OFW na ginawa ng kalo, binigay sa kanya, ginawang SAS, di ba? So, doon, nagkakaroon sila ng idea na mamimigay sila ng pera, milyon-milyon pa premyo. Bakit? Mas doble ang kanilang ano bang tawag yun sa yung profit nila. Yung profit nila. Hindi yan magbibigay ng tulong kung sa palagay nila lugi sila. Yang negosyo ni Willie na yan, yang mga wawawin, papremyo, pasaya ng tao, totoo yun. Pero, sa kailaliman ng kanilang mga utak at ng puso nila, business yan. Yan ay business talaga. Kahit yan kay Rapi Tulfo. Dahil kung hindi yan kikita, nako, hindi yan tutulong, hindi yan maka-afford na magtulong ng tao. Kung hindi kumikita yan. Yang pagtulong nila na yan ay, ang tawag dyan, investment yan. Hindi gagawa ng tulong ang mga taong yan kung walang babalik sa kanila. Ako, subukan nyo, pasikatin nyo ako. Tapos, nang dahil sa nagbibigay ako ng pera, kagaya ng mga YouTuber na, ibang YouTuber na ang kanilang mga niche or kanilang mga topic ay tumutulong taraw sa mga tao. Bakit sila tumutulong? Para sumikat. Pag sumikat, maraming mag-sponsor sa kanila at magbibigay ng pera,
Halimbawa, may nag-sponsor sa kanila ng 1 million dahil tulong daw. Binigyan sila ng 1 million. Binigyan ako ng 1 million. Natural, itulong ko rin yung binigay na 1 million pero hindi yung 1 million talaga. Gagastos lang ako ng 100,000 yan. At may video. Ito, binigyan natin si Kuan, bibigyan ko yung pulubi. Binigyan ko ng 10,000, 4 na pulubi sa isang araw. Natural, ang titingin sa iyo ay mabuting tao ka na. Patulungin. Natural, marami din ang mag-sponsor sa inyo. Maraming mag-sponsor sa akin. Mas malaki ang kita ko kaysa tinulong ko doon sa mga taong yon. Sinong loko-lokong tao na bibigyan ka ng 1 million tapos ibibigay din mo, itulong mo rin sa tao ng 1 million? Wala. Ganon din si Willie Rebillame. Tutulong yan. Magbibigay yan ng papremyo. 1,000, 100,000, million, 1 million. Pero alam nyo ba kung magkano ang kaniyang sponsor? Magkano? Gagastos siya ng isang buwan ng 100 million sa pagtulong lamang ng tao. Sa palagay nyo ba, magkano ang kanyang kinikita sa isang buwan? Hindi kaya 500 million? Tapos ang tinulong niya is 100 million lang. Kaya hindi itong akin hindi sa paninira Nagbibigay lang po tayo dito ng totoong pangyayari. Dahil wala talagang taong ganun. Itong si Willie Rebillame, bilib na sana talaga ako dito. Ang pinag-usapan natin dito, paninindigan. Sa tingin nyo ba may paninindigan ito? Sa palagay nyo ba ako'y bilib na bilib talaga dito dahil tumutulong? Ako hindi po. Dahil alam ko naman na hindi yan yayaman kung wala yang profit. Walang balik. Walang ganansya ba? Bisaya. Yang mga programa niyang yan ay talagang ganon. Pagtulong, papremyo, at hindi nyo ba tinatanong sa sarili nyo kung magkano ang balik niya? Magkano ba talaga ang sweldo niya? Magkano ba talaga ang bigay sa kanya ng mga advertisement company? Mga advertisement company. Magkano ba talaga ang talent fee nito? Wala yan sa kalingkingan ng kanyang tinulong sa mga tao. Hindi ito paninira kung hindi. Nagbibigay lang po tayo ng reality. Realidad. Dahil hindi talaga ito tutulong kung walang ganansya. Pero sa paninindigan, wala paninindig. Hindi ito talaga mabuting tao. Siguro, hindi rin ito masamang tao. Pero hindi rin ito ganun kabuting tao. Dahil ba siya ay tumutulong, nagbibigay ng 50 million sa gobyerno, 100 million. Hindi yan sakit sa kanyang bulsa. Yung totoong matulungin na tao talaga, sasabihin ko sa inyo, yung matulungin na tao, kahit nagdildil lang ng asin, ultimo kanyang isusubo na lang ay ibibigay pa sa iba. Yun ang mabuting tao at matulungin talaga. Pero ito, nagsubra-sobra ang pera niya. Walang problema sa kanya, magbigay na siya ng magbigay dahil marami pa man ang dadating sa kanyang buhay na pera niya yan. Dahil may talent at sikat at talagang may mag-i-invest talaga sa kanyang mga sponsor dahil hindi malulugi sa kanya. At siya mismo ay hindi natatakot ito na maubusan ng pera. Kaya tutulong ito at tutulong at magbibigay.
pero hindi totally 100% na galing sa puso. Dahil hindi naman niya kailangan ng pera talaga eh. Oh, marami naman talaga siyang pera. Yung totoong tao, yung walang pera na tumutulong. Nakuha niyo ba? Comment niyo dyan sa baba. Yung welcome yung mga basir ko. Okay, patuloy natin. Wala naman boto nyo to. Pero kayo po yung nandun sa Maisug Rally na very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Hindi naman. Kasi Nako po, hindi na close ngayon dahil wala na mas kapangyarihan. Artista talaga itong si Willie. May yung mga reaksyon niya sa kanyang mukha para talagang totoo. Pero mabuting tao, hindi ko sinasabing masamang tao ito si Willie ha, mga kabirada. Ang sinasabi ko lang dito, yung realidad sa mundong ito. Tuloy natin. Pinatawag niya ako. Gusto niya ako tumakbo senador before. Hindi pa ako handa. Yun lang. Nako naman. Bakit ikaw, handa ka na ba talaga ngayon? Nag-aral ka ba? Before yung inalok ka? Tapos pinag-aralan mo ngayon, gusto mo nang tumakbo at handa ka na ngayon? Bakit kaya? Or humina na ba yung negosyo ninyo? Yung views nyo? Yung sponsor ninyo sa inyong entertainment? Yun nga yung next question ko sa iyo actually. He was encouraging you to run in 2022. Pero ito diba? so 5 p.m. kayo magna 9 o'clock pa lang. I know it's only been 4 hours since nag-file kayo, Kuya Will. Pero may mga lumapit na ba, nag-text sa'yo or sa mga tao ninyo na gustong makipag-alyansa, makipag-koalisyon? Wala pa. Wala pa. Wala pa naman. Pero willing ka? Kung makakabuti sa lahat eh. Wala akong bitterness, wala akong hatred sa bawat ano. So, I your can go doors with are the always president, I open. can go with the PDP. Kung sino kasama, kaya nga independent ako. Alam mo, kung mamimili ako ng tao, bakit ako tatakbo pa kung may pipiliin akong kulay? Hindi. Ang ating, ang gusto natin i-prove sa tao ay paninindigan. Kung wala kang paninindigan, nasa gitna ka. May mga tao kasing gustong feeling nila, yung gusto nilang nasa safe na lugar sila. At hindi sila makasagasa ng iba dahil takot silang may kinatakutan sila. May kinakatakutan. At naiisip siguro nitong si Willie Rebillame na pag kumampi siya dito sa kay Duterte, baka anong gagawin sa kanya ng admin? Kagaya ng ginawa ng mga taga-admin ngayon sa mga taong kalaban nito na pinag-initan, inimbestigahan, ginagawa ng mga kung ano-ano ng mga ebidensya, baka ito ang iniisip niya. At kung siya naman ay papanig dito kay Duterte, ay sa administrasyon, kay Bongbong Marcos, malalagot siya sa mga DDS. Hindi siya ibuboto. Alam niyo bang napakarami ng DDS kay sa mga supporters ng mga taga-admin ngayon? Ng taga Bongbong Marcos na side? Doon, napakatalino itong si Willie. Gusto niya talagang gusto niyang safety siya sa lahat ng lugar na kung saan man siya. Kaya nga marunong talaga ito. Nilapitan na nilang lahat, si Bongo, si BP Sara, nilapitan niyo pa yung taga Malacanang at nang hingi siya ng ano ba tawag talaga ito, kanina ko pa ito iniisip. Humingi siya ng payo kung okay ba talaga siyang tatakbo. At sabi naman ng lahat ng mga nilapitan niya na okay lang daw. Nako. Pero ako yung maka-Duterte. Sa pananalita niya, ayaw ko na siyang iboto. Saan ka bang panig kapag magkaroon ng kagipitan na? Yung tinatawag nilang gagalawin na nila ang konstitusyon at maging wala ng eleksyon
dahil Prime Minister na ang yung sinasabi nila, wala nang eleksyon, Prime Minister na ang mamumuno sa Pilipinas. Kung mananalo itong si Willie, saan ba siya talaga lulugar? Papanig ba siya doon sa parliamentary, anong tawag nun? Or dito siya sa mananatili talaga itong ating konstitusyon na kailangan may eleksyon palagi? Saan siya? Kung ganun ang kanyang paninindigan, hindi natin masisiguro. Ngayon, sinusiguro na natin ng mga DDS na talagang ang mananalo ay sa side ng mga Duterte. Bakit? Para hindi magalaw ang konstitusyon at hindi mananatili yung si Bongbong or magiging Prime Minister yan si Speaker of the House na si Martin Romualdez. Yun ang sisiguruduhin namin. Hindi na kami sugal kay Willie ngayon. At baka ito pa ang dahilan baka ito ang dahilan, isa na lang ang bubuto, tapos doon siya kakampi kay Marcos na gusto ng parliamentary. Yung ganon. Di ba? Hindi na kami anong tawag doon sa Tagalog? Makipagsapalaran kay Willie. Baka siya pa ang dahilan na ipapanalo namin siya, tapos siya lang pala ang dahilan na magkakaroon ng pagbalangkas sa ating konstitusyon. Di ba? So masyado na itong mahaba itong ating usapan. Ito hindi to pang paninira kay Sir Willie Rebillame. Kung hindi, ipinaabot ko lamang sa mga kabirada natin na pag-isipan nating mabuti na kung ito bang si Willie ay dapat nating pagkatiwalaan sa kabila ng itong mga sinasabi niya o itong mga pananalita niya, itong mga galaw niya. Tayong mga DDS na lang ang maghusga. Di ba? Okay, so kung may comment kayo dito sa aking mga pinagsasabi, lagay niyan sa ibaba, yan sa comment section, at pag-usapan natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maawa ka naman. Tapos na ang Pasko, pero sana naman ay mag-subscribe po kayo. At magandang araw sa lahat ng mga kabirada.